Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ayan, magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. At ako po muna ang inyong mga kasama ngayong araw na ito sa edisyong ito sa pangalan po ng main host po natin na si Ginoong Ray Sampang. Ako po si Jerome Toledo. At napapanood niyo po ng live ang programang ito, Global na Tayo, sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, at sa ating YouTube channel syempre. Huwag natin kalimutan yan. At napapakinggan nyo po kami ng live sa aming audio streaming sa pamagitan po yan ng PBS Evox Receiver app. At syempre, hindi lang tayo basta net-wide, kundi worldwide na rin tayong napapakinggan via shortwave sa pamagitan po ng mga transmitters po ng Voice of America dyan po sa Tinang Tarlac. At napapakinggan nyo po ang programang itong Global na Tayo program sa Filipino service sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies. Yan po ay sa 9.370 MHz, sa 9.925 MHz at sa 12.120 megahertz. At syempre po, yan na net-wide, worldwide, at syempre sa ibang mga dako ng mundo. Yan, naabot nyo po o naabot po namin kayo ng mga programa at mga serbisyo dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa punto pong ito, ating pag-uusapan itong unang ating makakapanayam ngayong araw na ito ay patungkol po dito sa ating maritime sector, kasi na may kinalaman pa rin dito sa nangyayaring tensyon dyan sa gitnang silangan. Kasi nga po, nitong February 28, kung ating maalala, nung nakarang buwan lang, bago mag-Marso, tumindi yung tensyon sa Middle East matapos maglunsad ng coordinated military strike ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran o laban sa mga targets nito sa Iran. At syempre bilang ganti dyan ng pag-atake ng dalawang bansa ay nagpakawala ang Iran ng mga drone at missiles. At nagbanta din ang Iranian commander na tuluyan nilang isasara itong Strait of Hormuz na matatagpuan po dyan sa southern part o sa katimugang bahagi po ng Iran. At nagbanta nga silang isasara ang naturang body of water na isang critical na channel o daluyan ng langis. O ika nga, yan po yung pinaka daanan po ng mga oil shipping or ng mga oil tanker dyan sa riyon at kalakal sa buong mundo. Dahil dito po, naging mapanganib nga yung paglalayag sa naturang riyon, sa naturang hakbang na yan na ibinigay o ipinataw ng Iranian commander. May mga ulat po kasi na may mga commercial vessels na tinamaan ng projectiles o nakaranas ng matinding tinatawag nga na GPS jamming. At dahil ang Pilipinas nga po ang isa sa mga bansa na may pinakamalaking bilang ng mga seafarers at maraming barkong rehistrado sa ilalim ng ating bandila, syempre kailangan po ng ating pamahalaan na magkaroon ng plano dahil more or less nakita natin sa datos ay nasa 500,000 mga Pilipino po, kalahating milyong Pilipino ang nasa sektor na yan ng maritime. So ano nga ba yung mga hakbang at mga direktibang ibinabana sa kasalukuyan ng ating gobyerno sa pamagitan po ng Maritime Industry Authority? At patungkol dyan, makakasama natin live sa ating linya si Director Luisito De Los Santos, ang tagapagsalita po ng Maritime Industry Authority. Magandang umaga po, Director Louie. Thank you so much po sa pagsama po sa aming programa dito sa Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service.
Magandang umaga, Jerome, at magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga rin po sa ating mga seafarers, ang mga pamilya po nila na nakasubaybay po ngayon sa programa po ninyo. Ayan, okay. Thank you po. Okay, ito kasi ang narinig po namin o nabasa po namin, may inilabas po kayong isang direktiba patungkol nga dito sa upang tugunan itong sitwasyon na nangyayari sa Middle East, particular po na makakaapekto sa mga Pilipinong marino. Ano po yung nag-udyok sa Maritime Industry Authority na ilabas itong advisory number 2026-08 na nag-aatas na mas mahigpit na seguridad para sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas, Director? Ang advisory po, particularly number 2026-08, ay inisyo po ito ng Marina bilang response sa escalating security tension doon po sa Middle East at nearby maritime corridors. Ang mga corridors sa mga ito ay vital sa global shipping at historically, pag may mga geopolitical tensions po sa rehiyon na to, mataas po yung risk ng mga maritime incidents or accidents such as missile strikes, drone attacks, naval confrontation, at the same time yung interception po ng sinasabi po natin na mga commercial vessels. So dahil ang Marina ang tinataguri ang flag state administration po dito sa Philippines, ibig sabihin siya po yung nangangasiwa sa mga Philippine flagships po natin na trading international waters, at sa kasalukuyang panahon ay may 100 po tayo. At the other day, may 5 po tayong na-monitor na nandun po sa risk areas, at pinayuhan na din po natin na as fast as they can, kailangan na po nilang umalis doon, and within the day or tomorrow we will track again their actual location. So importante rin po kasi ng ating mga seafarers, ang mga Philippine flagships natin na sinasabi ay nakabukas palagi ang kanilang AIS. Yung AIS ay isa ito sa mga kagamitan na kung saan nagtatransmit po ng impormasyon sa kanilang actual location, at marami pong mga partners po, international partners na nagmo-monitor sa lokasyon ng mga iba't ibang mga barko, commercial vessels po dito sa mundo, particularly those transiting that area. At importante rin po yung GMDSS po na sinasabi natin, because it's the best way for them to transmit information, to request for rescue, ito po yung ginagamit nila. To laymanized, ito yung ginagamit po nila para magkakaroon po sila ng contact, particularly sa sa UK Maritime Trade Organization. Yes po, yes po. Napaka-importante po na bukas po ang kanilang GMDSS, ang kanilang AIS, para yung security po nila ay talagang napapasigurado po natin. Yan, nabanggit nyo nga yung mga ganyang mga measures. So ibig sabihin napakatindi talaga ng sitwasyon ng security issues diyan sa naturang area. And tukuyin po natin na Director Louie, ito pong ang mga high risk areas na ito ay ito po yung Strait of Hormuz. Ito lang po ba yung itinuturing natin na high risk area sa ngayon? Ano po, yung mga nearby areas particularly are considered risky areas na po yan. Yung Strait of Hormuz, sa Persian Gulf, the Gulf of Oman, and parts of the Red Sea. So malaki po yan. Basically, dyan po dinadaanan ng mga energy transport, yung mga ginagamit po natin. Of course, when we speak of energy, alam na po natin mga gasolina po yan para mas madaling maintindihan, at dumadaan po doon ang supply ng Pilipinas, supply ng Asia, supply po ng Australia, supply po ng mga iba't ibang mga bansa dito po sa Southeast Asian region. So we can just imagine yung impact din po ng blockage na to kung sakaling hindi po natin pag walang immediate na solution, we expect na tremendous po yung impact nito, not only sa economy po natin kundi sa pang-araw-araw po na kabuhayan ng bawat Pilipino. Kasama din po ba dito, Director Louie, itong pinaigting na hakbang sa monitoring at pag-uulat ng
ang pag-uulat ng kinakailangang ipatupad ngayon ng mga ship owner at operator. Ito po mga binanggit ninyong automatic identification system at itong Global Maritime Distress and Safety System. Kasama po ba ito dito, Director Louie? Yes, yes, Jerome. Actually, napakagandang platform po itong binibigay niyo rin po sa amin para Mm-mm. malinawan po natin yung structure of governance ng seafaring, tapos at the same time yung sa ship owning, sa pag-regulate po ng mga foreign mga ships trading international waters. Ang Mm-mm. nangunguna po sa mga ahensya tungkol sa welfare, sa well-being ng ating mga seafarers ay ang ating mga of course, the Department of Migrant Workers, the Mm-mm. Department of Foreign Affairs, sila po yung on top sa pagpapatupad po ng welfare, well-being ng ating mga seafarers. Mm-mm. Ang sa Marina naman po, ay siya yung nangangasiwa, nagre-regulate po sa 100 Philippine flagships po natin. So when we speak of Philippine flagships, ang crew nito ay all Filipino. So Mm-mm. ang Philippine registered ships po natin are considered extension po ng ating national territory. Whereas yung marami sa ating mga kababayan na on board working po sa mga foreign registered ships na may mga manning agencies po sila dito sa Philippines at pinayuhan na rin po natin ng kanilang mga manning agencies sa pakikipagtulungan sa DMW ay i-inform din po nila ang kanilang foreign principals na yung mga foreign principals i-inform din po nila ang kanilang mga flag state administration. So, Mm-mm. paano po natin malalaman ng isang barko ay anong flag ang kanyang winawagayway? Sa bawat barko po na naglalayag po sa international waters, Mm-mm. may flag po doon o bandila na nakatata na naka ano Mm-mm. po na nandoon na hoisted. Tapos pag nakikita mo natin na Philippine flag ang hoisted po doon sa flag na yon, sa barko na yon, ibig sabihin Philippine registered ship. Mm-mm. Tapos pag foreign naman, pag foreign ship, for example, kung anong flag ay siya po Mm-mm. yung flag state administration para maintindihan po natin yung konsepto ng flag state administration. Kung Mm-mm. kaninong nakaregister po na bansa ang barko, siya po yung tinatawag na flag state administration na yan. Okay. Yan yung para bagang i-display doon sa barko para makita ng mga ng mga paparating na barko na etong particular na barko na ito ay sa Pilipinas. Tama po ba, Director Louie? Tama yun, Jerome. Okay. So we have 100 ships of them at we continue to, of course, campaign for more ships to register under the Philippine flag. But Mm-mm. of course, yung sitwasyon na to ay we need to address first kasi napaka-risky ang Tama. tinatahak ng ating mga mariners. And in fact, Mm-mm. we need to provide them all the support, all the government has to exert all the efforts to ensure their Mm-mm. protection because sila po yung pillar, isa sa mga pillars ng ating economy. And in Tama. fact, they continue to remit like around $6 billion, more almost 7 billion na ata yung nare-remit ng ating mga seafarers in US dollars. Hindi po Mm. Philippine peso po Oo. yan. So Oo. malaki ang tulong ng ating mga seafarers sa ating economy. Oo. At the same time, yung mga barko rin po natin Mm-mm. dito sa Mm-mm. pangkalahatang pangkabuhayang ekonomiya ng Yan. Pilipinas. Okay. Pero ito, Director Louie, nabanggit po natin na meron tayong automatic identification system at ito pong Global Maritime Distress and Safety System. So kapag na-trigger po yung, kumbaga, halimbawa na-install na itong ganitong teknolohiya sa barko at itong barko na ito na ating pag-aari ay na sinasabi nyo nga parte ito na ating teritoryo ay inatake ng isang ng mga pirata o ng isang foreign military naval entity. So it will constitute po ba sa pag-asiste ng ating naval forces o ng naval forces ng bansa na nakakasakop doon sa naturang katubigan? Jerome, just let me provide you with this perspective. Yeah. Tama kayo. But gusto ko sanang dagdagan pa ng ng iba pang mga detalye. Ah, Yung go ahead. AIS
na sinasabi po natin ay installed na po yan dapat sa barko. Ayun. At itong equipment na to ay nagbibigay daan para yung barko ay mag-transmit at makatanggap ng identification at location information para at least yung mga barko na may potential sa security threats or collision ay naanuhan po natin, nakapag transmit siya ng impormasyon ng kanyang location sa mga iba't ibang mga barko na malapit po sa kanya. Yung GMDSS naman po na sinasabi natin ay isa itong communication network for distress alerts and safety communication. So for example, biglang may drone attack ang isang Philippine flagship na nandun sa area na yon, mas madali pong mag-transmit ng information at ang rescue efforts ay mas mabilis. At dito naman po sa atin sa Pilipinas, we adopt the whole of government approach. So nakikipagtulungan din po tayo sa DMW at kung ano po yung kailangan po ng DMW ay ready naman po tayo na tumugon kung ano man po ang kailangan nila, kung kailangan nila ng data, kailangan nila ng information, at kailangan po nilang ng coordination doon sa IMO, yung International Maritime Organization. Meron po tayong maritime attaché doon na naka-standby po. At dito po sa Marina, 24/7 po tayo Yeah. nagmamatsyag sa mga developments po doon sa Middle East. Okay. Pero ito na lamang po, a few more questions po, Director Louis. So, ano po yung mga responsibilidad ng mga ship owner, manager at manning agency sa ilalim ng advisory na ito? Mabilis ang ano po ito, tugon po dito, Director Louis. Yung ating mga ship owners, particularly those managing mga Philippine flagship, they have to provide us alert at any given time, inform us kung ano yung mga kailangan natin. Yung mga manning agencies, they have to make it sure na na-account ang mga Filipino seafarers on na minamanage po nila. At napaka-importante rin po na alam ng ating mga kapitan, ng ating mga seafarers kung saan yung pinakamalapit po na embahada o konsulado ng Pilipinas para at least makapagbigay din po sila ng mga alert system o mga impormasyon, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang kanilang safety at security. Ang ating Department of Migrant Workers po, they are on top of this situation. At ang unang line po na dapat na kontakin po nila ay ang ating DFA at DMW. Kami naman ay kasalukuyan pa nagmo-monitor po tayo. Pinapaalalahanan po natin na mag-ingat po tayo lahat kasi ang buhay po natin ay mahalaga. Protection po ng ating mga seafarers ay isa rin po sa mga dapat na bantayan po natin. Ayan. Nabanggit nyo nga na mayroon mga securities in place dyan sa particular na direktiba na yan. So it ensures nga dun sa safety ng ating mga seafarers na on board ng ating mga Philippine ships. So maganda yan na may nakalatag ng measure para masiguro na ligtas ang ating mga marino na naglalakbay dyan sa particular o dyan sa lugar o sa conflict zone, ika nga dyan sa Strait of Hormuz at maging sa iba pang mga kalapit na lugar dyan sa naturang region na Middle East. Okay, so we'll leave it there muna. Director Louis, maraming salamat po sa pagsama po sa aming programa ngayong araw na ito at mabuhay po kayo. Thank you rin po, Jerome. At any time, we are ready to provide po information relating to our seafaring at sa maritime industry po natin. Okay. Ayan, napakinggan niyo po ang tagapagsalita ng Maritime Industry Authority, si Director Luisito de los Santos. Sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo, pag-uusapan natin itong excise tax bill na pinanukala ng isang mambabatas, particular itong si Representative Miro Kimbo ng 2nd District ng Marikina. Ano nga ba itong panukala niya ito at paano ito makakatulong sa ating mga Pilipino dito sa ating bansa? Paabangan niyo po ang panayam natin kay Representative Kimbo sa pagbabalik po ng Global na Tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pica. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. At muli po tayong nagbabalik dito sa ating programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama, Jerome Toledo, sa pangalan po ng ating regular host na si Ginoong Ray Sampang. At ito po, dumako na tayo dito sa ating ikalawang pag-uusapan ngayong araw na ito ng Biyernes, Marso 6. Ito pong, syempre, nagpapatuloy pa rin ang sitwasyon dyan sa Middle East at nakakaapekto na nga ito sa oil supply dito sa ating bansa. So, at sa gitna po niyan ay nararamdaman po natin yung epekto nito sa pang-araw-araw po nating buhay. Itong oil price increase. At syempre ito sa gitna pa rin ng patuloy na paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, ramdam na ramdam pa po natin o ng bawat Pilipino ang epekto nito sa pamasahe, sa presyo po ng bilihin at serbisyo at sa ating mga bulsa. Syempre, hindi yan mawawala. At ngayong araw, kasama po natin ngayon ang isa sa mga may akda ng panukalang naglalayong suspendihin ang excise tax sa langis sa tuwing tumatama sa crisis level ang presyo nito. Particular ngayong nandito tayo naharap sa sitwasyon dito sa Middle East conflict. So kasama po natin ngayon live ang chairperson ng House Committee on Ways and Means, si Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo. Magandang umaga po, Representative Kimbo. Jerome Toledo po ito sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa aming pagtanggap. Magandang umaga po, Jerome. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig po. Okay. Ito po, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin ito sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang pangunahing layunin ng inyong inihain na panukala tungkol dito sa excise tax sa langis? Alam niyo po, ang layunin po ng bill na ito ay alinsunod na rin po sa hinihingi ng Pangulo na mabigyan siya ng power to be able to suspend yung excise tax on fuel. Ang excise tax on fuel po, bawat litro may binabayaran tayo tuwing bumibili tayo ng gasolina. Kapag unleaded, ang binabayaran natin 10 piso. Kung diesel po ito, 6 na piso. Kung kayo man po ay bumibili ng LPG, meron din po yan, kung di ako nagkakamali, ay 5 piso kada kilo. So,
nakakadagdag po ito sa presyo. Ngayon po, na tila pasirit na ang presyo ng petrolyo galing sa abroad, ay kailangan natin mabigyan ng iba't ibang kasangkapan ang gobyerno, ang Pangulo, paano mapapababa yung presyo ng gasolina. So, ito yung essentially yung gusto natin gawin. At pwedeng gawin ng presidente ito kapag talagang nagtaas ang presyo ng international crude price, oil price ng $80 ng 3 buwan, o di kaya kapag nag-declare ang presidente ng state of emergency because of the oil crisis. Oh, okay. So, ibig sabihin po neto, Representative Kimbo, ang panukalan nyo po ito ay although pa-certify ito as urgent po ng Pangulo, ito po ay agad po ninyong kumbaga iaakyat na ito sa sa committee level. Ito po ay i-hearing ko na sa sariling committee ko po, which is the Committee on Ways and Means. So, talagang mamadaling po natin ito. Okay. O given na itong sitwasyon nga dito sa Middle East ay nagpapatuloy nga at medyo maraming bansa na apektado dito ng krisis na ito na majority po nito Congressman Kimbo, mga oil producing countries ito ang apektado nito at naapektuhan nga yung supply natin ng langis. Pero bakit po sa tingin ninyo ito yung pinakamabisang solutions na itong excise tax reduction kumpara dito sa pagbibigay ng fuel subsidy o ayuda sa transport sector? Kasama yan, no? Hindi po pwedeng single approach lang. Pero ito ang isa sa pinakamabisa kaagad kasi malawakan ang magiging epekto nito dahil babawas talaga sa presyo mismo ng langis. Hindi lang langis sa pang-transportation, hindi lang langis para sa mga sasakyan, kundi langis na ginagamit din sa pag-produce ng kuryente. So, ito yung pinaka-effective talaga na paraan. Pero yung pagbibigay din ng direct subsidy o ng ayuda para sa ating mga transport sector ay isang bahagi din. Parang emergency measure din yan. Kaya sinasang-ayunan din natin po yan. Okay, parang magko-complement ito dun sa ipapatupad na reduction sa excise tax plus itong subsidies para mas maramdaman po ng transport sector na yung na mababa po or bagay hindi masasaktan yung bulsa nila and yung kumbaga yung kita nila hindi maapektuhan dahil nga dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Talagang alam mo, ang langis kasi ang pinaka-main ingredient sa ating ekonomiya. Practically, kaya nga parang may expression, yan ang gumagasolina sa ating pag-ikot ng ating ekonomiya. So everyone is really affected. Hindi lang yung mga maggugulay natin na nagdadala ng gulay galing sa Baguio. Tataas ang cost of transportation po niyan. So, sanga-sanga po talaga. Tama yan. Tamang punto yan, Representative Kimbo. Pero gaano kalaki ang aasahan nating mababawa sa presyo ng bawat litro ng crudo at gasolina? Ito po ba 10 piso para doon sa unleaded? At saka 6 na pesos? Sa unleaded po, 10 piso. Sa diesel po, 6 na piso. Ayan. Okay. So, malaki din ang mababawas doon sa magiging presyuhan kung may agarad na maipatupad ito, Representative Kimbo. Pero, Tama po. okay. Pero paano po natin babalansihin ang pagtulong dito sa ating mga kababayan at sa pangailangan ng pondo ng pamahalaan? Kasi, ang nabasa ko po dito sa excise tax, Representative Kimbo, itong excise tax is essentially one of the source of funds ng ating pamahalaan. Taon-taon po yan. And ito yung nagpupondo sa mga government projects. So, paano po natin mababalanse ito? Well, mababalansin natin yan kasi yung magiging overall negative effect naman sa sobrang taas ng presyo ng gasolina ay liliit naman yung buong ekonomiya. Pag nag-contract ng ekonomiya, mawawalan ng trabaho mga tao, mas magiging mabigat ang ating problema. So, it's a calculated risk. Kumbaga, sinasakripisyo natin yung halos 10 billion kada buwan na nakukuha natin sa excise tax on fuel. At ang kapalit naman ay ma-preserve natin yung status quo na hindi bumagsak ang ating ekonomiya. So, yun po talaga ang trade-off.
Okay. Yun at yun po talaga yung pinaka-importante diyan. Ang maisalba yung ating ekonomiya para magpatuloy po yung galaw ng ating merkado at hindi po magkaroon ng kumbaga ay pagtataas ng sobra-sobra sa ating mga binibili nating mga produkto at serbisyo, Representative Kimbo. Yan yung pinakamahalaga na punto diyan kung bakit may ganitong mga panukala. Tama po. Yun po talaga yung dahilan kasi kailangan natin maging proactive para masigurado natin na yung ekonomiya natin tuloy-tuloy ang kanyang paglago. Ayan. Okay. Pero ano po yung mga itinakda ninyong trigger point sa ilalim ng panukala po ninyo? Sa anong presyo dapat automatikong tumitigil ang pangungulekta ng buwis? Pag umabot po ito ang presyo po kada bariles ay lumagpas po ng $80 ng 3 buwan, ay pwede na po yan hindi kolektahin. O di kaya, kapag nag-declare ang presidente ng state of calamity o state of emergency because of the oil price crisis, yun po ang trigger points po natin. Etong $80 kapag umabot na ito sa ganitong presyo sa 3 ng magkakasunod. Yan, malinaw yan. So yan yung magiging trigger point ng pagdedeklara ng reduction sa excise tax. Pero may mga nagsasabi na baka hindi naman ibaba ng mga kumpanya ng langis ang presyo kahit tanggalin ang buwis. So papaano masisiguro po natin sa ating mga kababayan na sila yung makikinabang at hindi po yung mga oil companies? Well, kailangan po talagang hindi naman po ang oil companies actually makikinabang dito dahil ang effectively po rito is yung mamamayan po kasi nagbabayad ng excise tax. So, hindi naman po yan ang kumpanya nagbabayad. So, direkta pong may babawas talaga. Okay. May direkta doon sa kung halimbawa kung magpa-purchase or magpapagasolina po ang ating mga motorista o yung mga factories. So direktang mababawas po 'yun doon. Tama po ba? Tama po. Okay. Pero ito kasi itong bill po ninyo ay I think may suporta na rito ang Pangulo. Ano po yung mga mensahe niyo sa inyong mga kasamahan sa Kongreso at maging sa Malacanang para mapatupad na ito o may kumbaga ma-roll out na itong ganitong panukala sa committee level? Talagang pakiusap natin ay maging bahagi sila, madali na natin po ito dahil napaka-urgent po talaga ng pangangailangan. Umasa naman po ako dahil suportado po itong panukala ni Speaker Bogie D na alam niya hindi kami pwedeng matulog habang humaharap sa krisis ang aming mga mamamayan. So makakaasa po tayo dito na Representative Kimbo na ang itong panukala na ito ay may papatupad o magiging may isa sa batas sa loob lamang po ng sabihin na nating 1 buwan o 1 buwan at mahigit? Hindi po, sa susunod na 2 linggo tatapusin na po namin ito. Okay. Ayan, mabuti yan. So maasahan po na, yan po ang maasahan ng ating mamamayan sa ating Kongreso na maipatupad na itong batas na ito. Pero ano po yung mensahe ninyo, Congressman Kimbo, sa ating mamamayan na syempre hirap na hirap pa rin sa taas ng bilihin? Ano po yung maipapangako ninyo tungkol po dito sa excise tax na ito, sa reduction? Well, itong excise tax suspension ng collection ay talagang napapanahon dahil nakikita natin natataas talaga ang presyo ng gasolina. So, ipagdasal po natin na maipasa namin kaagad ito tapos at maipasa naman po ng Senado para maging buo na po yung batas at mabigyan po ang ating Pangulo ng kapangyarihan para makapagdesisyon para ma-suspend ang excise tax at bumaba ang presyo ng gasolina ng 15 hanggang 20%. Ayun. So malaki ang ating naaasahan dyan. Pero ito, huling tanong na lang, Representative Kimbo. So nabanggit nyo yung mga senador. So may nakuha na kayo baga suporta at nakapag-file po ba sila ng counter bill regarding po dito na ipapacertify as urgent? Meron na po doon. I think may 3-4 na po nakapag-file.
Okay. So, yan. So, mapabilis na. So, meron ng inihain ang Senado na similar bill na magpapatupad po sa reduction ng excise tax. Okay? So, makakaasa po ang ating mamamayan na maipapatupad na itong excise tax sa lalong madaling panahon. Ngayon at nakakuha na ng suporta ang Kongreso sa pamagitan po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so magkikipag-coordinate po kami sa inyo. Muli, Representative Miro Kimbo, ang chairperson ng House Committee on Ways and Means. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Okay, yan po si Representative Miro Kimbo, ang chairperson po ng House Committee on Ways and Means. So, natalakay po niya doon yung kailangan na talagang ipatupad itong o maisabatas itong House Bill na kanyang pinanukala dyan sa Kongreso at nasabi po niya na may suporta na nga na nakuha itong si Representative Kimbo doon kay House Speaker Bogie D. III. So at the same time meron ng tatlong mga senador na naghain ng panukala para po diyan sa naturang batas na ng panukala na yan at makakaasa po ang ating mamamayan na sinabi nga niya na in 2 weeks time na magkakaroon na ng resulta at magiging ganap na batas na ito at given na urgent ang pangyayaring ito, so kailangan na talagang ipatupad ito at inaasahan na magkakaroon ng savings up to 15 to 20% dun sa presyuhan ng langis. So magandang development po yan at dapat po natin yang antabayanan sa mga susunod na mga araw at buwan at linggo. Yan. So magandang balita po yan. So yan ang ating aasahan sa ating Kongreso. At sa pamagitan po ng ating mga panayam sa ating resource person for today sa Marina at sa ating at sa isang mambabatas, diyan po natin pinipinid ang edisyong ito ng programang Global na Tayo dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Magpapasalamat po muna ako sa ating mga nakatuwang dito sa ating technical side. Sa Master Control si Mr. Milo Junela. At kasama po natin sa Wirecast at sa audio streaming si Hero Lucero. At kasama po natin ang intern po natin sa araw na ito si Mr. Greg. Yan. Okay, na-mention na kita dyan. Okay, makakasama po natin yan si Greg sa mga susunod na araw. Yan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, pansamantala na humalili sa ating main host na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod po na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.